Entrada 1 to 3, smile. Beef stir fry naman ang lunch kanina. Himala yung mga amo ko for the 2 days na weekend. Hindi talaga sila lumabas para kumain. Dito lang talaga sila sa bahay. Kasi dapat pagka tuwing weekend, lagi nilang ginagawa yan na sa labas kakain. Siguro dahil sa may exam yung mga bata, kaya gusto lang nila na dito lang mamalagi sa bahay. So anyway, ito naman ay early ko naman tong prepare kasi nga early din silang nagsabi. Imamarinate muna natin yung beef natin. Yung beef pala, cube meat lang yung meron kami. Walang mga taba-taba talaga yan. So, hihiwain lang natin yan ng very manipis. And lalagyan lang natin yan ng soy sauce. Ito naman, tamang kutob-kutob lang yung pinaglalagay ko dyan. Kasi nga, depende yan sa kadami ng inyong beef. So, nasa sa inyo yan kung damihan nyo ng soy sauce. Naglagay ako ng soy sauce, oyster sauce, paprika, garlic powder, onion powder. Naglagay tayo ng cornstarch. Naglagay pa tayo ng, yung cornstarch dyan, mga 3 kutsara. Pero depende pa rin yan sa inyo kung gusto nyo dagdagan, kung marami yung beef. Then, nag-add tayo ng konti lang na baking soda. Konti lang kasi may aftertaste yan pagka damihan nyo. And naglagay tayo ng sesame oil. Naglagay tayo ng Worcestershire sauce. Pero kung walang Worcestershire sauce, pwede naman wala. Yung cornstarch dyan, makatulong yan para mas mag-moist pa yung ating beef. And yung ating baking soda, makatulong yan para mas malambot pa yung ating karne. At gamit yung malinis nating kamay, naghugas po ako at kumanta tayo ng happy birthday. I-mix natin mabuti yan para even at ma-distribute yung mga ingredients. Then set aside muna natin yan. I-prepare na muna natin yung sauce. Naglagay ako ng 1 cup ng water dahil yung gusto ng mga amo dito mas maraming sauce. So naglagay tayo ng soy sauce and oyster sauce. Tamang kutob-kutob lang yan. And then naglagay ako ng mga 3 kutsarang sugar. Naglagay din ako ng black pepper and naglagay tayo ng konti pa din na sesame oil. Kung wala namang sesame oil, pwede naman din wala. Pero mas maganda kasi kung meron. For the veggies naman, syempre, yung ating stoplights, yung red, green, and yung ating yellow. Lagyan ako ng carrots dahil gusto ng mga bata na may carrots. Yung bell pepper naman, pwede naman bahaba yung pagka-slice nyo. Depende na yan sa trip nyo. Sa akin, in-slice ko lang yan ng bite size na pa-cubes. Yung mga alaga namin dito, ayaw nitong mga bell pepper pagka mga Chinese na mga ganitong mga pagkain. Yung kain lang ng bell peppers, ako at yung 2 kong amo at yung dalaga naming alaga. Yung 2 alaga talagang hindi kakain yan. Carrots lang yung kinakain. Kaya medyo dinamihan ko na yung carrots para may makain naman silang gulay. Yung onion naman, mas marami, mas masarap. Dahil yun yung nagpapabango dyan. Then, nagsimula na tayong mag-stir fry. Inuna ko yung carrots kasi dito, yung mga amo, yung mga bata, hindi sila mahilig na kumain sila ng half cook lang yung gulay. So, itong carrots, si Matias, so inuna ko siyang in-stir fry. Mga halfway, saka ko siya nilagyan or inad ko na yung mga colored bell peppers and onion. And kailangan half cook lang din yung mga bell peppers dyan para masarap siya kainin. Then, hanguin muna natin yan and set aside. Isusunod natin dyan na stir fry yung ating beef. Dahil sa marami yung beef, dinalawang batch ko yan para sigurado talagang luto at maganda yung pagka-stir fry. So, umpisa, hindi muna natin yan haluin. Bali, i-flatten natin yan, scattered. Tapos, ganyan na yung kulay niya. Medyo mag-caramelize. Saka siya haluin para hindi siya mag-watery and hindi siya mushy tingnan. Kaya natin hiniwa yun ng manipis yung beef dahil ganito na yung pagkaluto and malambot. Kasi manipis and naglagay din tayo ng baking soda. Hanguin muna natin yan at i-continue natin na pagluto yung ating beef na natira. Sa kabilang burner ay nagluto na rin tayo ng white rice dahil white rice yung i-prepare dyan. Pagkatapos na stir fry yung beef, saka natin i-combine lahat. Pati yung sauce at yung mga gulay. Maganda to i-mix lahat pagka kakain na talaga yung mga amo para hindi siya matuyo at masarap talaga siya pagka fresh na luto and serve agad. Nilagay natin yung sauce. Pagka kulong-kulo na yung sauce, syempre titikman natin and i-adjust natin yung lasa. And pagka ready to na sila, kakain na yung mga amo, saka natin ilagay yung gulay para hindi siya malamog at hindi na siya maluto uli, para hindi siya
ma-overcook. And kung halo-halo lang yan, okay na yan, ready to serve. And hindi sila nagpagawa ng salad. Itong jar yung ihahain natin aside. Hindi na ako nagluto ng food namin ni Belle. Ito na rin yung pagkain namin. Namimiss talaga namin kumain ng isda ni Belle. Kaso lang, hindi pa nagbakasyon yung mga amo. Saka kami makakain ng mga ganyan. Paksiw, mga inihaw na isda, sana. Pagka aalis yung mga amo, saka kami makakain ng ganyan. Kasi nga, bawal magluto dito. Kung kakain man ng isda yung mga amo, ay bibili yan sa labas na luto na. Nuts na sunog. Kaya sayang na ito itapon. Kainin na lang. Almond yan, nasunog. Parang walang gulay. Yun. Ano ka? Manchi. Ang tapang na natin mo natin. Kasi kumakagip ang pintuan. Bago sila makarating dito, napatay na yun. Pagsilip nila wala ng tao. Mga tayo. Ito kasi napapasigit eh. Kaya tuloy kapag ano, nagbubungguan yung puwet eh. Maglagay tayo nitong chili powder.